New Year celebration namin dito sa India at nagkagulo pa. Kaya for today's video, isi-share ko yan sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako for today's vlog. And alam nyo na, bago ang lahat, isi-share ko sa inyo yung mga K-drama na pinapanood ko ay ang Idolai and yung Pro Bono. So, yung dalawang yan yung pinapanood ko ngayon. Episode 4 ako pareho. Kaya lang yung Idolai kasi is ongoing siya. And yung Pro Bono ata is tapos na. Pero episode 4 pa lang ako. Mabagal tayo manood kasi nag-aalaga ng anak But yeah, ang ganda nitong dalawang K-drama na to. Yung Pro Bono is about siya sa isang lawyer na dating judge. Tapos every episode may iba't iba silang cases na sinusolve. And then ito namang Idolai is about siya dun sa idol na napagbintangan na, sa crime na hindi naman niya ginawa, napagbintangan nga eh. And grabe comedy siya. Tapos ayun, may pagka-mystery. So manghuhula ka talaga kung sino yung tumege dun sa another person. So yeah, try nyo sila panoorin. Available sila sa Look, App Store and Play Store. Kaya go na! And ayun nga, today ay December 31, 2025. Pababa kami ni Pavan, yung mga in-laws ko is nasa baba na rin. Kasi dito sa loob ng society na tinitirahan namin, meron silang pa-concert. And hindi namin isasama si Hiraya kasi tulog na siya and malamig sa labas. Eto si Pavan mga te, ini-introduce niya sa akin yung mga kakanta, yung singer. Kakanta nga, syempre singer. Dancer. Kasi mga te, hindi ko kilala. Wala akong kilala na mga singer-singer dito sa India. Alam niyo naman, K-pop fan tayo, no? Pero napunta tayo sa India, no? Kala ko Koreano mapapangasawa ko. Char! Anyong haseyo, kamsahamnida imida, diba? Bongga, Koreana ka, girl. Tapos around 10:30 PM na pala kami lumabas. Nag-start to around 8 PM, pero 10:30 na kami lumabas kasi pinatulog ko pa si Hiraya, te, ng mahimbing na mahimbing. So yung nagbabantay na lang sa kanya ngayon habang tulog siya is yung aking mother-in-law. Bali yung pa-concert pala dito sa loob ng society namin is may bayad siya. Nasa 3,000 rupees and kung i-convert mo is nasa 2,000 pesos siguro yun. So pagpasok mo dyan, syala-syala sila dyan. May chandelier and may photo booth dyan. Tapos kaliwat kanan, merong bonfire at saka heater. May mga singer naman na kumakanta sa stage pero hindi yata sila sikat. So yung pinakasikat is lalabas pa mga around 11 yata. So on time naman kami. Hindi pa masyadong huli ang lahat. Pagpasok mo rin dyan sa loob, ang daming ganyan. Ang bongga, para akong nasa malaking kasaalan. Ang syala ng mga pagkain, tapos unlimited yan lahat kasama dun sa binayaran mo na 3,000. So bahala ka na manawa dyan, no? Busugin mo ang sarili mo. Mamaya iikot ako dyan sa food section, ipapakita ko sa inyo. Pero first, hahanapin muna namin yung mga in-laws ko kasi nandito sila yung mga brother-in-law, mga sister-in-law, tapos basta lahat sila nandito. Happy New Year! So, hindi namin mahagilap yung mga in-laws ko. Kaya ayan, itutur ko muna kayo sa mga pagkain dito na napakadami. Talagang ikaw na lang yung magsasawa. Ayun yata yung main course. Tapos dito naman sa side na to is, nawawala na. Ano ba yun? Okay. So, tumakbo pala ko niyan dito sa stage kasi nag-start na. Nandito na yung isa sa main artist. Yung name niya is Sarah Gurpal. Hindi ko siya kilala pero ito yung photo niya. How are you guys feeling today? So ayun, masaya naman te kahit wala akong naiintindihan. Tsaka first time ko lang sila makita dyan. Like the vibe is vibing naman Yung mga Indian song kasi parang lively talaga sila. Tapos yung mga ibang tao, like yung nandito sa center, hindi sila sumasayaw. Pero kapag lumabas ka dyan, yung mga tao sa labas ng circle na to, nagsasayawan talaga sila ng bongga te. Nag-enjoy naman kami dalawa ni Pavan. Though si Pavan hindi niya rin kilala tong babae. Pero yung next na singer, which is yung lalaki, is kilala niya na. After nung performance niya, is hinanap na namin yung aking mga in-laws mga te. Kasi syempre, kailangan din namin makipag-bonding sa kanila.
Ito naman yung alcohol section. So, pwede ka dyan uminom ng alak and everything. May bayad nga lang yung alcohol. Hindi siya covered dun sa 3,000. And then, ayan, kasama na namin sila Pooja. Tapos sila Priyanka, Sagar, Manitasha. Tapos yung brother ni Manitasha. And then, yung wife niya, if naalala nyo sila yung recently na kinasal. Nandito rin yung ibang pinsan nila Pavan na galing US, which is si Natasha tsaka si Neha. Nandyan sila somewhere in the crowd. Hindi lang namin makita. Nagiinom yung mga in-laws ko doon, pero ako hindi ako uminom. So, ayan, sabi ni Pavan, maghanap daw ako ng snacks. Meron sa gitna na, ayan, parang ano siya, kuya. Server, ganun. Pwede kang kumuha ng pika-pika doon. Pero ito yung gusto ko. Yung, ano nga to, aloo tiki. Ayan yung aking favorite, aloo tiki. Kung i-describe ko yung lasa niya, ano siya, parang potato na patty, tapos dinurog, tapos nilagyan ng yogurt, mint sauce, and tamarind sauce, tapos may mga, ano nga tawag dito, yung pomegranate. So, ayun, masarap siya. Favorite ko siya. Lagi nyo ako makikitang kumakain neto. Si Pava naman, hindi siya kumain. Ayan, display lang siya dyan. Taga-nood sa akin, ganyan. Sayang, ang 3,000 sa taon na to, ayaw kumain sa labas. And then, ito na, itutur ko na kayo kasi naghanap na ako ng makakain ko dahil medyo nagugutom na ako. Hindi ako nag-dinner. Kumuha din pala ako niyang pizza. Meron sila. Napakainit. Tapos nakalimutan ko kumuha ng ketchup. Pero masarap. Ito mga te, yung kanilang dessert section, ang dami mapagpipilian, mga iba't ibang klaseng cakes, tapos meron pang mga Indian dessert. So, bahala ka na, manawa dyan. Ito naman, hot milk with almonds. Ang sarap niyan. Gustong gusto ko yan. Na-try ko yan dyan. Meron din silang ibang option ng mga hot drinks like chai, coffee. Yung chai is yung tea nila. And then, meron din silang maiinit na dessert, mga halva. Tapos, kalimutan ko yung iba na tawag. And then, ito yung kanilang main course, mga food, iba't ibang klase. May butter chicken, merong mga mutton, tapos ito biryani, iba't ibang klaseng biryani. Ito kumuha ko ng butter chicken. Ay, hindi pala ito butter chicken, mutton curry pala yung kinuha ko. Tapos ito, mga iba-iba, basta may veg, may non-veg. And luckily pala, meron kami nakita na grilled na mga fish and chicken. So, ayan, kumain si Pavan. Ayun lang yung kinain niya, grilled fish at saka chicken. Ako naman kumuha ko ng Hakka noodles, butter chicken, mutton curry, tapos roti, and then, ano pa nga ba yun? Parang kaunting rice. And then, meron din sila mga iba't ibang klaseng salad. Talagang kumpleto, te. Ikaw na lang mananawa. And may nakalagay pa, Happy New Year. O, ang bongga, nag-ukit sila sa watermelon. Ito, isa sa pinakasikat na dessert dito sa India. Jollibee yung tawag dito. Jollibee, ano ba daw? Jollibee, ganun. Basta, hindi ko yun gusto. Kasi sobrang tamis. Parang kumakain ako ng, asukal. Ganun na. Papak ako ng asubukal. Hindi kasi talaga ako mahilig sa matamis. Pero kung mahilig ka sa matamis, for sure magugustuhan mo yun. Crispy siya na parang nilubog sa sugar syrup, ganun. Tapos kumuha ko ulit netong, anong tawag dyan? Gatas, almond milk. So, ayun. Almond, literal na almond milk. Tapos may pistachio pa pala yan. So, nakadalawang ganyan ako. Kasi malamig din So, nakakapagpa-warm siya ng aking body. And sobrang ganda ng ginawa nila dito. Ayan, parang sobrang cozy, diba? Chill-chill ka lang dyan. No pressure manood ng concert. Kahit sa malayo ka, pwede ka rin manood ng concert or nung kumakanta, nagpe-perform sa harap. Everybody, all of you, all of us know that. So, everyone, Have a let me great, tell you, we need to successful go forward. New Year. And then, nagpainit muna kami dito kasi sabi nila around 11:45 pa daw dadating yung main singer. And nung dumating na siya, ayan, ano ang pangalan na ito? Parmish Verma. Ayun pala ang kanyang pangalan. So, go. Talagang, tutok na tutok yung mga tao. Nagtakbuhan sila dyan sa harap. So, takitakbo na rin kami. O, tignan nyo, ito, gaano magmahal ang Indiano. Ayan, kahit nasa concert siya, video call siya sa jowa niya, kabog kayong lahat. O, di ba? Di nyo kaya. Anyway, itong si Kuya na main artist, hindi ko siya masyadong trip kasi puro rap-rap yung kanta niya. Parang hindi ako nagwa-vibes kahit na siya yung pinaka-main artist. Mas gusto ko yung naunang girl. Nag-enjoy lang ako dito sa mga pasabog-pasabog at pausok nila dito. Kaya, ayun, bongga. Akala mo talaga. And then, alam nyo ba, sobrang disappointed ko. Kasi kala ko may countdown na 10, 9, 8, ganon. Pero wala. Kasi nakalimutan niya. Nag-enjoy siya kakakanta. Do, kami naman, aware naman na kami. Inihintay lang namin siya. Pero wala. Sabi niya, Happy New Year na lang, ganon. Anyway, after ng performance niya mga te, kumain lang naman kami. Tapos, nagkwento-kwentuhan, ganyan. Kasama yung
aking mga in-laws. Ayan, si Papa nagla-live pa sa Instagram niya. Akala naman niya talaga, ano, may nanonood, charot. So, isi-share ko na sa inyo yung kaguluhan na naganap. After neto, like past 12 na, buti na lang tapos na siya. Tapos na siyang kumanta and everything, yung main singer. Diyan, sa gitna, may nag-aaway-away ng mga Gen Z, ganun. Ang reason daw ata, like hindi ka pa sure, no? Pero ayun yung chismisan dito, o, diba? Chismisan, mga Indiano chismoso rin. Is that merong guy na nagsaboy ng tubig, tapos, syempre nabasa, diba? And then, dun daw nagkapikunan. Tapos, group of, sila yung mga Gen Z, ganun. And mostly sa kanila, hindi nakatira dito sa loob sa amin. Kasi pwede ka mag-invite ng mga tao dito sa loob kapag may mga ganitong event. So, dito sa part na to is masaya-saya pa kami, like, nagkukwentuhan pa kami and everything. But after that, nagkagulo na mga meron ng mga security na nagtatakbuhan, tapos pati yung mga Gen Z kineme na mga bata dyan, nagtakbuhan na din sila. Sabi nga ni Pavan, yun nga, meron bang bleeding. And then yung singer, medyo nagsasabi na siya na kumalma daw yung mga tao. Nakainom na rin kasi dahil pwede nga yung alcohol dito, diba? By the way, ang cute nung parrot. Nakita lang namin. Out of nowhere. Tapos sabi ni Pavan, gusto niya magpa-picture. Basta, ito pa yung mga moments bago ang sakuna. Ang mga next following clips ko ay yung nagtatakbuhan na. Hindi kasi ako masyado nakapag-video, dahil, syempre nagkakatakot, nagdararambulan yung mga tao. Tapos magbibideo ako, diba? Hindi naman ako ganong klase na tao na para sa content, ganun, video ka pa dyan. Tapos may nag-aaway. Ito yung part na nagbi-video ako sa stage, tapos ay nagulat ako, nagtatakbuhan na sila. Tapos nagtatawa-tawanan lang kami ni Pavan kasi akala namin parang hindi naman seryoso, ganon. And then, syempre, as a chismoso, ito si Pavan, chismoso din kasi ito So, sinusundan namin yung mga tao kung saan din sila nagpupunta kasi sinusundan nila yung mga security. Dahil nga pinalabas sa loob ng society yung mga nag-aaway, ganon. And doon namin na-realize na seryoso talaga yung away, Kaya ayan, dyan na natigil yung pagbe-video ko. And bumalik na kami dun sa mga in-laws ko. Kasi anong gagawin, bakit-chismis pa, diba? Feeling ko to kasi epekto ng alak, ganyan, nagkapikunan. Kaya ayan, pabalik na kami. Tapos bumalik na rin kami sa bahay niya. Nagpicture-picture lang kami kasama yung mga in-laws ko. Kasi wala na, tapos na yung concert. Tapos, buti na lang talaga, tapos na yung concert nung nag-away-away sila. Happy New Year! Happy New Year. Wish you a lot of success, good life, Good health. good health. Good health comes first. Yeah, number one. Peace. Yay! And pag-akit namin, nandito na rin pala yung mga in-laws ko. Tapos si Pooja, nag-bake siya ng tiramisu. Bake ba? Basta gumawa siya ng tiramisu. Tapos, ayan, inihintay nila ako dyan. Kasi chinek ko lang yung kalagayan ng anak ko, Pero yung anak ko is mabait naman. Hindi siya umiyak, ganon. Kahit wala ako sa tabi niya. Nandun naman kasi yung aking mother-in-law, But yeah, yun lang yung aming simpleng New Year's, celebration. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog. Kahit may nag-ahaway. And ang wish ko for everyone is good health, good wealth, yan. Sana talaga maging, sa inyo ang 2026, ganon. Sa inyo at sa ating lahat, ganyan. Hati-hati tayo, wag selfish. So, ayun lang, bye! Thank you for watching!